Ano ang gusto mong gawin sa kanila? Gusto kong magmula sa bibig mo ang kaparusahan na ipapataw natin sa dalawang nagkasala para marinig ka ng Panginoon ko mula sa kadiliman. Gusto kong maramdaman nila ang sakit na dulot ng ginawa nila sa buhay ko. Gusto ko silang magdusa ng matindi. Hanggat hindi sila humihingi ng kapatawaran, hindi rin nila makukuha ang kapayapaan habang may hininga pa sila. Gapos ng kaluluwa ang tawag dito. Sa sandaling simulan ko ito, wala nang atrasan. Mararamdaman ka agad nila ang bigat, ang dalamhati, ang pagdurusa. Pero tandaan mo, lahat ng ganti ay mayroong kapalit. Kahit ano pa yan, nakahanda na ako. Taon 2018, Bulacan. Mula sa simpleng bayan sa Bulacan, nag-ugat ang pag-iibigan ni Kazarina at Miguel. Si Kazarina ay 19 anyos pa lamang noon, isang working student sa isang kainan malapit sa universidad. Si Miguel naman ay 18 anyos, isang mekanikong nangangarap makapag-abroad para makaahon sa kahirapan. Nagtagpo ang landas ng dalawa isang hapon habang naghahanap si Miguel ng makakainan. Pawisan, gutom na gutom, at pagod mula sa trabaho, napadpad siya sa isang kainan na pinagsisilbihan ni Kazarina. Puno ang kainan ng mga sandaling yun. Abala ang dalaga sa paghahatid ng pagkain nang pumasok si Miguel na pawis at gutom na gutom. Magandang hapon. May bakanteng upuan pa po ba? Opo, kuya. Dito po kayo. Sandali lang po. Kukunin ko lang po yung menu. Habang nagbabasa ang binata sa iniabot na menu sa kanya, nagmamadali namang naghatid ng pagkain si Kazarina sa ibang mesa. Isang malaking mangkok ng sinigang ang kanyang dala, ngunit habang naglalakad ay biglang dumulas ang mga paa niya. Ang buong mangkok ng sinigang ay natapon sa mesa ni Miguel. Nako, pasensya na po, kuya. Hindi ko po sinasadya. Ayos lang po ba kayo? Napaso po ba kayo? Sorry po. Kaunting basa lang naman. Naiwasan ko kaagad. Matutuyo rin to mamaya. Amoy sinigang nga lang ako. Ikaw, ayos ka lang ba? Ayos naman po. Pasensya na po talaga kayo. Okay lang yun. Basta hindi kanin ang tumapon sa akin. May order na po ba kayo? Sinigang na lang din, katulad ng order nila. Natikman ko, masarap pala eh. Salamat sa free taste, ha. Natawa na lamang silang pareho habang nagliligpit ang dalaga. Nagpatuloy muli ang mabilis na kilos ni Kazarina para mag-serve ng mga order habang si Miguel naman abalang pinupunasan ang kanyang damit gamit ang tissue na iniabot ng babae. Nagpatuloy ang pagtatagpo nila dahil araw-araw nang bumabalik doon si Miguel. Dahil doon, unti-unting nahulog ang kanilang loob sa isa't isa. Pagkalipas ng ilang buwan, naging opisyal silang magkasintahan. Walang marangyang regalo, walang sosyal na date, simpleng lugaw sa tabing kalsada at mga lakad sa parke ang bumuo sa kanilang pagmamahalan. Pero gaya ng ibang kwento, dumating sila sa realidad na hindi sapat ang pagmamahal para makabuo ng magandang kinabukasan. Kaya't napagdesisyonan ni Miguel na mag-apply bilang isang factory worker sa Korea. 4 years na tayo. Akalain mong umabot tayo ng ganito katagal, mahal? Parang kailan lang. Binuhusan mo pa ako ng sabaw ng sinigang para mapansin kita. Hoy, ang kapal mo, ha? Hindi kita binuhusan, natapon kaya yun. Nagkataon lang na nasa mesa ka nang binagsakan ng dala kong sinigang. Parang kailan lang din nung sinusundo pa lang kita sa dorm nyo habang basang-basa ng ulan. At hindi ka pa marunong magdala ng payong nun. Hoy, may dala akong payong nun para sa iyo, ha? Kazarina, meron nga pala akong sasabihin sa iyo.
Huwag mo nga akong takutin ng ganyan. Wala ka naman sigurong nabuntis na iba, no? Ah, nag-apply ako ng trabaho sa Korea at natanggap ako. Ano? Sa Korea? Oo. 1-year contract. Good pay. May libreng housing. Tapos, may chance pa na ma-extend. Malaking oportunidad to. Napilitan ka na lang ba ngayon na sabihin sa akin yan kasi paalis ka na? Hindi naman sa ganun, mahal. Ngayon ko lang talaga nasabi kasi gusto kong sigurado muna. Hindi ko muna sinabi dahil baka hindi matuloy. Balak ko naman talagang sabihin sa'yo. Pasensya ka na, mahal. Kailan ka pa naglilihim sa akin? Ano pa mga nililihim mo, ha? Sabihin mo na ngayon para isang sakit na lang. Yun lang, mahal. Wala na akong inililihim sa'yo. Kailan ka pa nag-apply? Mga 8 buwan na rin. Nagsimula ako mag-aral ng Korean ng patago. Matapos mong sabihin na gusto mong magsimula na tayong mag-ipon. Hindi ko naman inakala na matatanggap ako agad. 8 buwan na pala tapos wala ka man lang sinabi sa akin. Baka kasi hindi ako pumasa sa exam eh. Ayaw ko rin naman na biglain ka. Gusto ko munang masiguro bago ko sabihin sa'yo. Araw-araw tayo magkasama pero wala akong kalam-alam dyan sa plano mo. Pinagmukha mo akong tanga. Kaya pala minsan parang wala ka sa sarili. Akala ko problemado ka lang sa trabaho. Yun pala, may iba ka ng pinaplano. Kasama ka naman sa planong yun, mahal. Lahat ng yun, para sa kinabukasan natin. Ayoko naman kasing habang buhay tayong umaasa lang sa kung anong meron ngayon. Gusto kong makapag-ipon, makabili ng lupa, at makapagpatayo ng sarili nating bahay. Gusto ko ng mas maayos na buhay para sa ating dalawa at sa ating magiging pamilya. Hindi mo na ako kailangan kumbinsihin. Alam ko naman na para sa atin yan. Masakit lang isipin na hindi mo ako isinasama sa plano. Naglihim ka sa akin, Miguel. Yun ang masakit. Sa tingin mo ba pipigilan kita kung sinabi mo sa akin na mas maaga? Hindi ko naman intensyon na ganyan ang maramdaman mo. Pero nagdesisyon akong hindi agad sabihin sa'yo dahil gusto ko munang masiguro. Kailan ang alis mo? Ang totoo, 2 linggo na lang ako dito. 2 linggo na lang tayo magsasama? Ayoko namang mapalayo sa'yo, pero kailangan eh. Tsaka, babalik naman ako. Ano ka ba? Basta siguruhin mo ako pa rin ang babalikan mo, ha? Ako lang. Ikaw lang talaga, mahal. Ikaw lang palagi. Isang gabi, bago lumipad si Miguel papuntang Korea, magkahawak pa rin ang kanilang kamay habang nakaupo sa lumang upuan sa harap ng bahay ni Kazarina. Tahimik ang gabi, malamig ang hangin at parang pinipigil ng paligid ang bawat pagpatak ng oras para mas matagal nilang makasama ang isa't isa ng mga sandaling yun. Mahal, pasensya ka na ha. Hindi ako makakapunta sa airport bukas para ihatid ka. Maaga ang pasok ko eh. Alam mo naman yun, diba? Sayang, hindi tuloy kita maihahatid. Gusto ko sanang ako ang huling makikita mo bago ka lumipad. Okay lang yun, mahal. Hindi mo naman ako kailangang alalahanin pa. Mahalaga ang trabaho mo. Sasabihan kita kaagad kapag nakarating na ako sa airport. Kapag nakasakay na ako mamaya, matulog ka na, ha? Sige. Hindi naman to ang huli, panandalian lang to. Magsasama rin tayo kapag maayos ng lahat, mahal. Mag-iingat ka doon, ha? Lalo na tuwing gabi. Huwag ka masyadong magpuyat. Kumain sa tamang oras. Hindi puro mamaya na lang. Mahirap magkasakit doon dahil malayo kaming nagmamahal sa'yo. Tsaka, kung pwede, kahit gaano ka pa kabisi ron, sabihan mo pa rin ako kung ayos ka lang o hindi. Ayokong manghula kung ano na nangyayari sa'yo. Hindi mo kailangan manghula. Ikaw kaagad ang una kong iisipin kapag may bakante akong oras. At ikaw pa rin ang gusto kong makausap kahit pagod na ako. Dapat lang. Kung may problema ka, sabihin mo, i-chat mo ako o tawagan. Kung may pagbabago sa nararamdaman mo, sabihin mo rin. Hinding-hindi magbabagong pagmamahal ko para sa'yo. Malabong mangyari yan. Walang makakapagpabago nun. Mukha bang
Kaya kong magloko? Basta tandaan mo, ha? Hihintayin kita pagkatapos ng kontrata mo. I love you, mahal. I love you too, mahal. Babalikan kita dito. Kapag maayos na ako ron, kukunin kita para doon ka na rin magtrabaho, para magkasama tayo. Kinaumagahan, napatitig na lamang sa kisame si Kazarina. Hindi niya na namalayan kung gaano na siya katagal na nakatulala roon mula nang siya ay magising. Sa kanya lamang napagtanto na wala na si Miguel at wala nang maghahatid sundo sa kanya sa trabaho. Maya-maya, tumunog ang kanyang cellphone. Napangiti siya nang makita ang mensahe ni Miguel bago tuluyang sumakay ng eroplano na maghahatid sa kanya papuntang Korea. Bakas doon ang matinding pagmamahal ng kanyang nobyo. Makalipas ang 1 linggo, mula nang umalis si Miguel patungong Korea, unti-unti nang bumalik sa ayos ang araw-araw ni Kazarina. Ayaw niyang malunod sa lungkot, kaya nagdesisyon siyang ituon na lamang ang atensyon sa trabaho bilang isang call center agent sa Quezon City. Buong gabi siyang nakatutok sa trabaho, pero sa bawat bakanteng oras, hindi pa rin nawawala ang pangungulila kay Miguel. Madalas pa rin silang mag-usap sa video call na parang walang nagbago sa kanila sa kabila ng distansya sa isa't isa. Akala ni Kazarina ay magiging madali ang lahat sa kabila ng pagkakalayo nila ni Miguel, pero hindi pala yon ganoon kasimple. Nagsimula ang ilang mga pagbabago gaya ng tawag at mensaheng hindi kaagad nasasagot at mabilisang pag-uusap na lamang. Habang tumatagal, may pagkakataon na wala na siyang balita sa kanyang nobyo. Wala rin naman siyang magawa kung hindi maghintay na lamang, hanggang sa umabot yon ng 1 taon. Sinubukan niyang magpadala muli ng mensahe sa nobyo pero wala pa rin siyang nakuhang sagot. Inabot ng 3 linggo na wala pa rin siyang balita kay Miguel. Hanggang isang araw, kasalukuyan siyang naglalakad patungong sakayan ng bus habang bitbit ang bag at jacket nang maramdaman niyang tila nagdidilim ang kanyang paningin. Sakto namang huminto ang isang kotse sa kanyang harapan, dahilan para mapaatras siya ng bahagya. Hindi na sana niya yun papansinin, ngunit kaagad siyang napahinto nang marinig ang pamilyar na boses mula sa lalaking lulan ng kotse. Mahal! Napalingon siya nang may tumawag sa kanya. Hindi niya man kaagad na aninag ang muka ng nakadungaw sa bukas na bintana ng sasakyan, alam niya na si Miguel yun. Miguel? Akala ko nasa Korea ka pa. Kadarating ko lang, mahal. Surprise! Wait, Zarina, buti naman naalala mo pa ako matapos ang 3 linggo na hindi mo pagsagot sa akin. Alam kong galit ka at may karapatan ka namang magdamdam ng ganyan. Hindi lang ako galit, Miguel. Araw-araw kitang hinihintay. Araw-araw ko nag-aalala. Walang kahit isang message galing sa'yo. Alam mo bang kung ano-ano nang naiisip ko? Hindi ko alam kung okay ka, kung tapos na tayo, o baka naman mawawala ka na talaga sa buhay ko. Iniwan mo ako sa ere sa loob ng 3 linggo tapos heto ka ngayon. Gugulatin mo na lang ako na nandito ka na pala sa Pilipinas. Pasensya ka na. Hindi ko intensyon saktan ka at bigyan ng dahilan para mag-isip ka ng kung ano-ano. Gusto lang talaga kitang sorpresahin. Pero may nangyari. Pagka-uwi ko, dumiretso ako agad dito para sunduin ka. Alam kong pagod ka, kaya gusto ko sanang maging komportable ka sa biyahe mo. Lagi na lang may dahilan. Lagi na lang gusto kitang sorpresahin. Hindi mo alam kung gaano kabigat ang nararamdaman ko. Pasensya ka na talaga, mahal. Nadisgrasya kasi ako sa Korea eh. Ano? Ay, hindi naman malala, pero nagkanda leche-leche lahat ng dahil dun eh. Aberya sa flight, sa trabaho, sa health ko. Masyadong marami nangyari, ang gulo lahat. Sinadya kong hindi na lang sagutin ang mga tawag at message mo dahil baka makadagdag pa ako sa mga iniisip mo. Dapat sinasabi mo sa akin yung ganon.
Kahit isang sagot lang sana, Miguel. Para na akong tanga sa kakaisip sa ginawa mong pambabaliwala sa akin. Alam mo ba yon, ha? Alam ko, mahal. Kasalanan ko yun, kaya pasensya ka na. Dahil sa matinding sama ng loob, sinubukan na lamang siyang suyuin ni Miguel. Ngunit pagkauwi ng bahay, halos mabingi naman sila sa matinding katahimikan habang kumakain ng pandesal at iniinom ang natitirang kape. Hindi pa rin ikinwento sa kanya ni Miguel ang lahat ng detalye tungkol sa nangyari. Tinanggap na lamang ni Kazarina ang paliwanag ng kanyang nobyo kahit na alam niyang may kulang doon. Hindi dahil wala na ang galit niya, kundi dahil pagod na rin siyang magtanong ng paulit-ulit. Hindi nagtagal, tumayo na siya para iligpit ang tasa, pero pinigilan siya ni Miguel at marahang hinawakan ang kanyang kamay. Ako na. Pahinga ka na lang para makatulog ka na, mahal. Gigisingin na lang kita mamaya kapag nakaluto na ako. O mas gusto mo ba na sa hapunan na lang para mas makabawi ka ng tulog? O teka, bakit mo ako tinititigan? May problema ba, mahal? Sobrang namiss kita. Ako rin, mahal. Sobra. Patanghali na maalimpungatan si Kazarina habang nakaunan sa braso ni Miguel na nakayakap naman sa kanya. Hindi niya namalayan na nakatulog na siya sa sobrang antok at pagod. Ang lalim ng pahinga mo kanina pa. May problema ba? May gusto ka bang sabihin? Mahal? Ano yon? Babalik ako sa Korea. Ha? Kailan? Sa susunod na buwan. Nag-extend ang kontrata eh. Kailan mo pa ito napagdesisyonan? Bago pa ako umuwi, kinausap ako ng manager namin. Kulang pa raw sa tao, lalo sa night shift. Inalok ako ng panibagong kontrata. Mas mataas ng konti ang sahod, tapos may dagdag na overtime pay. Ang sabi mo nun, maghahanap ka na lang ng trabaho dito sa Pinas kapag nakaipon ka ng konti pagkatapos ng kontrata mo. Oo nga, mahal, yun talagang plano. Pero nung naranasan ko yung ilang buwan na walang padala, yung mga gabing hindi ako makakain na maayos dahil kulang ng naiipon ko para sa atin, naisip kong kailangan ko pa magtiis para sa kinabukasan natin at sa kasal nating dalawa. Bakit ngayon mo lang sinabi? Siyempre, gusto kong bumawi muna. Gusto kong maramdaman mong nandito pa rin ako para sa'yo. Ayaw ko namang kauuwi ko pa lang problema agad ang dala ko. Gusto ko rin kasi munang bumalik tayo sa dati. Alam ko, walang tamang oras para sa ganitong balita, kaya pasensya ka na talaga. Mahirap, pero naiintindihan ko. Sanay na rin naman ako maghintay. Pareho pa rin naman tayo ng gusto para sa future natin, di ba? Siyempre naman, mahal. Basta sana sa susunod, kahit mahirap sabihin, sabihin mo na agad sa akin. Ayaw ko yung pakiramdam na para akong naiiwan sa dilim na hindi ko alam ang susunod na mangyayari. At sana, sabay rin tayo magdesisyon. Hindi yung madalas mo akong binibigla. Kahit mahirap tanggapin, mas gugustuhin kong alam ko kaysa manghula. Ipangako mo sa akin yan. Promise, mahal. Hindi na mauulit. Mabilis na natapos ang buwan. Babalik na ulit si Miguel sa Korea. Habang nasa himpapawid ang eroplanong sinasakyan niya, ay tahimik lamang siyang nakatingin sa maliit na bintana. Sa kapal ng ulap ay hindi niya na maaninag ang paliparan, kung saan ilang oras pa lamang ang nakalipas mula nang magkayakap sila ng kanyang kasintahan. Tahimik ang naging pamamaalam nila sa isa't isa. Para sa kanyang nobya, sapat na ang mga sandaling yun para muling kumapit sa relasyon. Pero ang hindi niya alam, hindi lang malamig na dormitoryo ang babalikan ni Miguel sa Korea. Miguel! Oh, Joy! Grabe, ang tagal mong nawala. Akala ko hindi ka na babalik. Namiss kita sobra. Namiss din kita. Hindi ka halos nagparamdam habang nasa Pilipinas ka tapos namiss mo ako? Hay nako, isang beses ka lang nag-chat tapos wala na. Pasensya ka na, love. Ang dami lang kasi nangyari at inaasikaso sa bahay.
Okay lang, huwag ka na magpaliwanag. Alam ko namang sinulit mo lang na makasama ang pamilya mo. Basta nandito ka na ulit. Yun ang mahalaga. Halika na, magluluto ako mamaya. Anong gusto mo, ha? Kahit ano, basta luto mo. Kung malamig ang simoy ng hangin, mainit na yakap at halik ni Joy naman ang sumalubong kay Miguel sa Korea. Si Kazarina naman tahimik na nakaupo sa gilid ng kama. Hawak ang kanyang cellphone ng mga sandaling yon. Nakatitig siya sa mga message nila ni Miguel, pero wala pa ring bagong mensahe. Sa pagkakaalam niya ay nakarating na yon sa Korea. Siguro ay nagpapahinga lamang sandali, dala ng matinding pagod. Habang magkahawak kamay palabas ng airport sina Miguel at Joy, bawat hakbang ay parang may kasunod na anino. Mga alaala at mga sandali kung paano nagsimula ang kanilang relasyon. Isang gabi noon, ilang buwan na ang nakaraan nang pauwi si Miguel galing sa pabrika ay biglang bumuhos ang malakas na ulan. Nasira ang tren na madalas niyang sinasakyan. Wala siyang payong at walang mahanap na masisilungan. Buisit, sira na nga tong tren, umulan pa talaga. Gusto mo makipayong? Ha? Sabi ko, makipayong ka na lang sa akin. Malaki naman to eh. Kakasya naman siguro tayo dito. Tsaka, mukhang pareho lang tayo ng pupuntahan. Nakita ko kasi sa ID mo, Factory A, di ba? Oo nga. Salamat ha. Ang bait mo naman. Joy nga pala, ikaw? Anong pangalan mo? Miguel? Ang lamig naman ng kamay mo, Miguel. Kanina pa kasi ako basa eh. Sorry ha. Kasi simula ko pala ngayong linggong to. Ikaw, mukhang matagal ka na rito ah. Mag-iisang taon na rin ako sa trabaho. Ang simpleng pakikisilong sa payong ay naging tulay sa hindi mabilang na gabing sabay umuuwi, kumakain at nagbibitaw ng mga kwentong hindi masabi ni Miguel sa kanyang kasintahan na si Kazarina. Hindi naman yon sinasadya ng lalaki, pero dahil sa oras ng trabaho, pagka-homesick at madalas na hindi pag-uusap nila ng kanyang nobya, saka naman dumating si Joy na masayahin, mabait at laging naroon para sa kanya. Si Kazarina, lagi siyang humihingi ng paumanhin dahil sa kakulangan ng oras. Kay Joy naman, wala siyang kailangang ipaliwanag. Lagi siyang nauunawaan at nakukuha niya ang kapayapaan dala ng presensya nito. Hanggang sa paggising na lang niya isang umaga, may kakaiba na siyang nararamdaman para sa babae. Tuluyan niya na yung niligawan at di rin nagtagal ay nagkaroon na sila ng relasyon. Kaya naman, nang mga sandaling yun, habang hawak ni Miguel ang kamay ni Joy, pabalik sa kanyang muling pagsisimula sa Korea, bitbit niya rin ang isang lihim na hindi niya pa kayang harapin. Ang mahalaga na lamang sa kanya ay ang kanyang nararamdaman sa tuwing sila ay magkasama. Para kay Miguel, wala siyang maling ginagawa. Nagmamahal lamang siya. Nagmamahal sa dalawang babaeng hindi niya kayang mawala sa kanyang buhay. Samantala, napapadalas naman ang panunukso ng mga katrabaho kay Kazarina dahil sa relasyon nila ni Miguel at sa tagal na nilang hindi nagkikita. Minsan, inirereto pa sa kanya ang katrabaho niyang si Paul, pero lagi rin niyang pinaninindigan ang relasyon sa kanyang nobyo. Idinadaan na lamang niya sa tawa ang biro ng mga kaibigan. Sanay naman na rin siya roon. Basta ang alam niya, nagtatrabaho ang kanyang kasintahan ng maayos sa Korea para sa kanilang kinabukasan. Sapat na yun para mapanatag ang kanyang kalooban. Habang naglalakad si Kazarina pabalik sa kanyang trabaho, biglang tumawag ang team lead niya sa conference room. May kasama pang operations manager sa loob na hindi naman madalas nangyayari. Ang sabi, may kailangan daw silang pag-usapan, hanggang sa ibalita sa kanya na gusto siyang irekomenda bilang bagong quality analyst trainee. Nakangiting iniabot ng TL ang isang maliit na envelope.
Doon nakalagay ang official notice. Merong pirma at mayroong petsa. Hindi niya yun inaasahan, kaya naman agad niyang tinawagan ang kanyang nobyo. Hi, Miguel. May good news ako. Teka, ayos ka lang ba? Bakit parang matamlay ka? Medyo hindi nga ako okay, mahal eh. Parang sinisinat ako. Ha? Kailan pa? Nasaan ka ngayon? Kanina pa sa last break ko, masama ang pakiramdam ko. Pauwi na ako, mahal. Ang bigat ng katawan ko, pero tinapos ko pa rin yung shift ko. Kailangan eh. Wala kasing kapalit. Mahal naman. Dapat nagpapahinga ka. Baka lumala pa yan. Uminom ka ng gamot pagdating mo, ha? Oo, mahal. Mamaya iinom ako ng gamot, tapos diretso tulog na lang siguro. Sana gumaan kahit konti. Pero, teka, ano ba yung good news mo? Na-promote ako, mahal. QA trainee na ako simula next week. Talaga? Wow! Congrats! Grabe! Ang galing naman ng mahal ko. Proud na proud ako sa iyo, mahal. Salamat, mahal. Pero mas gusto ko munang siguraduhin na ayos ka. Pagka uwi mo, diretso pahinga ka na agad, ha? Tapos, huwag ka na lang kaya munang pumasok bukas. Magpa-check up ka para mas makasiguro tayo kung ano na yan. Salamat. Ikaw talaga. Ako pa rin ang iniisip mo kahit ikaw tong may balita. Mas masaya yung good news kung kasama kang healthy sa pagse-celebrate eh. Promise mo sa akin, pag naramdaman mong lumalala, punta ka agad sa clinic, ha? Yes, ma'am. Promise yan. Sige na, bye na muna. Ingat ka sa biyahe pa uwi. Chat mo ako kapag nakauwi ka na, ha? I love you. I love you too. Ingat ka rin sa pagpasok mo, ha? Chat mo na lang ako kung may kailangan kang sabihin. Kapag may time akong hawakan tong cellphone ko, magre-reply lang ako kaagad. Pagkatapos ng tawag na yun, napalitan ng lungkot at pag-aalala ang nakangiting muka ni Kazarina. 3 araw pa lang itong nakakabalik ay dinapuan na agad ng sakit. Alam niyang mahirap ang trabaho ng binata sa pabrika, lalo na at may sakit pa yon. Tiyak na walang mag-aalaga at mag-aasikaso sa lalaki sa ganoong sitwasyon. Kung malapit lang sana siya, ay mapupuntahan niya agad ang kanyang nobyo. Huminga siya ng malalim at nangako sa sarili na mas pagbubutihin pa niya ang kanyang trabaho. Gusto na niyang mapabilis ang ginagawa nilang pag-iipon at makamit na ang pangarap nilang dalawa ni Miguel, para hindi na rin umalis ulit palabas ng bansa ang kanyang kasintahan. Taimtim siyang nanalangin at gumawa ng pangako sa sarili na habang umaangat siya, sisiguraduhin niyang kasama si Miguel sa bawat hakbang. Mananatili siyang tapat sa kanyang nobyo hanggang sa matupad na nilang pareho ang mga pangarap nila sa buhay. Samantala, sa kabila ng kawalan ng presensya ng kanyang nobya ay hindi naman pinabayaan si Miguel ng kanyang karelasyon na si Joy. O, Joy, anong ginagawa mo rito? Asikasuhin ka, ano pa ba? Bumili lang ako ng gamot mo. Grabe, ang bilis kong nag-out kanina para lang mauna dito para sana kapag nakauwi ka na, makakakain ka kaagad. Pero naabutan mo pa ako nagluluto. Kakauwi mo lang din ba? Kanina pa, tumawag ka kanina na masama ang pakiramdam mo, di ba? Hindi na ako dumaan sa apartment. Dumiretso na ako dito para makabili ako ng lulutuin ko. Wow! Ang sarap ng luto ko. Hindi ka na sana nag-abala pa. Kaya ko naman yan mag-isa. Sabi mo nga masama ang pakiramdam mo, di ba? Heto, kumain ka na para makainom ka na agad ng gamot. Wow, sinigang. Nabanggit mo dati na paborito mo yan, di ba? Kaya nga yan na niluto ko para makakain ka ng marami. Masarap ako magluto. Ay, siya nga pala. Bumili ako ng gamot. Inumin mo agad pagkatapos mong kumain, ha? Grabe ka. Salamat talaga, love, ah. Wala yon. Ikaw pa ba? Hala, mainit ka na. May lagnat ka na nga talaga. Kung kailangan mo bukas mag-day off, sabihin mo agad sa supervisor, ha? I-chat mo na lang. Ako nang bahalang magpaliwanag bukas kung gusto mo. Sige. O, tara na, kumain na tayo. Bakit isa lang ang pinggan? Mamaya na ako kakain. Iba munang kakainin ko.
Ay nako, ikaw talaga, may sakit ako eh. Makalipas ang ilang oras, pinagmamasdan ni Joy si Miguel na mahimbing na natutulog habang nakayakap sa kanya. Idinaan niya ng magaan ang daliri sa buhok nito pababa sa pisngi. Simula pa lamang alam na niyang may ibang babae si Miguel sa Pilipinas. Alam niyang may naghihintay sa lalaki at ang babaeng yon ay legal at kilala ng pamilya. Babaeng marahil ay pinapangarap pa rin makasama ng kanyang nobyo sa hinaharap. May ilan siyang impormasyong nalaman tungkol sa nobya ni Miguel na si Kazarina. Hindi man marami pero sapat na yun. Hindi siya bulag at lalong hindi siya inosente. Sinubukan niyang kalimutan noon ang umuusbong pa lamang na damdamin para sa binata, lalo na at malaki ang agwat ng kanilang edad. 24 anyos ang lalaki, samantalang siya naman ay 30 na. Pero habang tumatagal ang ginagawa niyang pagpipigil, mas minamahal niya na rin si Miguel. Siya na ang gumawa ng paraan para mas mahulog ang loob noon sa kanya. Hindi naman siya nabigo dahil niligawan siya ng lalaki at naging sila ng dalawa. Nung mga sandaling yun, siya ang pinili at sapat na yun para sa kanya. Mananatili siya sa relasyon nila, hindi dahil hindi niya alam kung ano ang tama, kundi dahil mahal niya ang lalaki. Pumikit na lamang si Joy. Kinukumbinsi ang sarili na wala siyang inaagaw sa ibang babae. Samantala, halos lahat ng mga kasama ni Kazarina ay sabik ng makauwi, habang siya naman ay nananatili pa rin sa kanyang station at tila walang planong kumilos. Muling sinulyapan ng babae ang kanyang cellphone na nasa mesa habang inaayos ang working table bago umuwi. Napabuntong hininga na lamang siya nang makita na hindi pa rin nagre-reply si Miguel sa kanyang huling mensahe. 2 linggo na mula nang huli silang mag-usap ng mahaba. Nitong mga nakaraang araw, napapadalas na ang pagsasawalang bahala ng binata sa mga message na nagmumula sa kanya. Napakatagal bago sagutin ni Miguel ang mga yon. Ang oras ng pag-uusap nila bago siya matulog ay hindi na rin natutupad, at tuwing hindi sila nakakapag-usap, palaging may nakahandang dahilan ang lalaki. Pero kahit na ganoon, mas hinahabaan na lamang niya ang kanyang pasensya. Sa kabila ng mga bumabagabag sa kanya, pinipilit pa rin niyang panghawakan ang pangako ng kanyang kasintahan. Naging mabilis ang paglipas ng mga linggo. Rest day ni Kazarina noon. Masama ang kanyang pakiramdam kaya natulog na lamang siya maghapon. Pinilit niyang bumangon at humarap sa kanyang laptop hanggang sa makatanggap siya ng video call mula sa kanyang nobyo. Hi, mahal. Kumusta ka na? Sabi mo tatawag ka kahapon. Sorry, napagod ako sa trabaho kaya hindi kita matawag-tawagan, mahal. Tsaka lagi rin overtime. Okay, sige. Pero may problema ba? Wala. Bakit? Parang ilang linggo ka nang ibang magsalita kasi. Ay, tsaka marami na akong message na sinisin mo lang. Mga calls na hindi mo na ako kina-callback. Wala ka na ba talagang oras? O wala ka ng gana? Hindi naman sa ganon. Sobrang hirap lang talaga dito. Madalas lang na pagod. Dati naman kahit pagod ka, kinukulit mo pa rin ako. Nagagawa mo pa rin mag-reply at hindi yun umaabot ng ilang araw. Ngayon parang umiiwas ka na. Wala ba talagang problema? Wag mo na lang masyadong pansinin yun. Hindi porke tahimik ako may problema na agad. Pero nararamdaman ko parang hindi na tayo tulad ng dati eh. Bakit pakiramdam ko parang lumalayo ka na? Pakiramdam ko ako na lang ang lumalaban sa relasyon na meron tayo. Bakit mo ba ako ginaganito? May nagawa ba akong kasalanan? Wala naman. Busy lang talaga ako. Tsaka, hindi ko nga rin alam kung
ano nang pumapasok sa isip ko eh. Parang tama ka. Parang may nagbago na sa akin. Hindi kita maintindihan. Ginagawa ko naman lahat para makapag-update kahit busy ako sa trabaho. Pero ikaw, parang ang hirap-hirap mo nang kontakin. Ewan ko ba, Sarina? Parang napapagod na rin kasi ako eh. Paanong napapagod? Bakit mo ako ginaganito, Miguel? Gusto mo na bang tapusin ang relasyon natin? Hindi ko alam, pero minsan iniisip ko, baka baka mas mabuti pang wag na lang natin tong ipilit. At tuluyan nang napaiyak ang dalaga, habang si Miguel parang hindi pa sigurado sa mga salitang binitawan, pero wala rin namang naging paglilinaw mula sa kanya. May iba ka na ba, Miguel? Kung may iba ka na, pwede mo naman sabihin sa akin. Wala akong iba. Pagod lang ako. Gusto ko muna magpahinga. Gusto ko munang hanapin ang sarili ko na walang iniisip na kahit na ano. Magpahinga? Nakikipaghiwalay ka na ba sa akin? Hindi ko alam. Gusto ko lang huminga, Sarina. Kung pagod ka na, sabihin mo na ang totoo. Gusto ko marinig kung bakit. Anong ikinapapagod mo sa relasyon natin? Ako ba? May kulang ba sa akin? Hindi ikaw ang problema. Ako lang talaga. Ewan ko, hindi ko alam. Hindi ko na rin maintindihan ang sarili ko. Parang nawawala na nga ako sa sarili. Ang dami kong iniisip. Ang bigat-bigat na ng dinadala ko. Lahat tayo may pinagdadaanan. Ako rin, pagod sa trabaho, sa puyat, sa pag-a-adjust. Pero ginagawa ko pa rin ang lahat para sa ikaayos ng relasyon natin. Sinusuyo kita kahit ikaw tong halos hindi na magparamdam. Hindi ko na nga maalala ang huling pagkakataon na tinanong mo kung ayos lang ako eh. Bakit? Ano bang kinakapagod mo sa atin? Naiirita ka na ba sa mga pangungulit ko? Sa pangungumusta ko? Ay, hindi talaga ikaw ang problema. Wala kang ginagawang masama. Sadya lang talaga na hindi ko na nararamdaman yung dati. Hindi ko alam kung bakit bigla na lang naging ganito ako. Para bang wala na tayong koneksyon sa isa't isa. Ako yung nagbago at alam ko yun sa sarili ko. Patawarin mo sana ako. Samantalang ako, asang-asa pa rin sa mga pangako mo at gusto nating marating. Ikaw parang napakababaw naman ng mga dahilan mo. Ayoko lang na paasahin ka. Baka mas masakit kung mananatili akong ganito pero hindi na pala tayo pareho ng nararamdaman. Sana man lang sinabi mo ng maaga. Hindi yung pilit pa kitang iniintindi araw-araw habang unti-unti mo na pala akong binibitawan. Sorry, Sarina. Ayokong tuluyan tayo magkasakitan. Mas mabuti na siguro kung ganito. Anong ganito? Ganun na lang yon? Hindi ko matatanggap yan, Miguel. Hindi yan sapat na dahilan para itapon ang 6 na taon natin. Huwag mo nang mas pahirapan pang sitwasyon natin, Kasarina. Pagod na ako. Hindi mo naman naiintindihan ang bigat ng nararamdaman ko eh. Kung pagod ka, sabay nating pasanin. Hindi ba ganun tayo noon? Tsaka ikaw na nga ang nagdesisyon para sa ating dalawa nung bumalik ka pa para magtrabaho sa Korea. Hanggang ngayon ba naman, Miguel? Kailan ba ako pwede magdesisyon para sa ating dalawa? Ginawa ko yun dahil ako nakakaalam kung ano ang dapat. Ikaw masyado kang nakakapit sa nakaraan. Sa kung ano tayo noon. Hindi. Ang pinanghahawakan ko ay ang mga pangako mo. Sinabi mo walang iwanan. Tama na, Kasarina. Hindi mo ba naiintindihan? Gusto mo pang diretsuhin ko pa? Ayoko na! Doon biglang naputol ang pag-uusap ng magkasintahan. Naiwan si Kasarina sa harap ng nakabukas na laptop habang patuloy sa pag-iyak. Sinubukan niyang tawagan ulit si Miguel pero bigo na siyang makontak ang lalaki. Nag-chat siya pero wala rin siyang nakuhang sagot.
Tila may patalim na bumabaon ng paunti-unti sa puso niya nung gabing yon, habang siya ay litong-lito pa rin sa kung anumang nangyayari. Maraming tanong sa kanyang isipan na nangangailangan ng kasagutan, pero hindi niya alam kung paano masasagot ang mga yon. 1 linggo na ang lumipas mula nang tuluyang maputol ang ugnayan ni Kazarina at Miguel. Simula noon, para bang naging ibang tao na siya dahil sa nangyari. Wala sa sarili, matamlay at tahimik. Ang dating masigla na palaging may tanong at palaging nakangiti ay para ng isang aninong naglalakad sa loob ng production floor. Matagal na rin siyang nagsimula sa trabaho bilang quality assurance trainee sa kumpanya, ngunit sa kabila ng maingay na paligid, tila bingi si Kazarina sa lahat ng mga naririnig. Kahit ang pagbulong ng supervisor ng mga metrics ay hindi niya na naiintindihan, hindi na rin siya nakakaramdam ng gutom at hindi na siya nakakatulog ng maayos. Ginawa niya ang lahat para makontak si Miguel. Tumawag, nagchat, pero lahat ng yun ay nabigo. Naging desperada na siya para lamang makausap ang binata, ngunit ni isa sa mga paraang ginawa niya ay walang umubra. Kazarina, ayos ka lang ba? Kanina pa kita nakikitang nakatitig lang dyan sa monitor, ah. Oo, ayos lang ako. Sigurado ka? Hindi ka naman ganyan dati, ah. Ang tamlay-tamlay mo, tsaka parang ang lalim ng iniisip mo. Pagod lang siguro ako. Dumadalas din ang pagsakit ng puson ko. Baka malapit na akong datnan, kaya siguro ganito ako. Sigurado ka ba? Mike, parang nahihilo ako. Mabilis ang naging reaksyon ng lalaki. Nasalo niya agad ang katawan ni Kazarina bago pa tuluyang bumagsak sa sahig. Hinawakan niya ang likod ng dalaga at inihiga sa bakanteng couch sa lounge area. Mabilis na tumawag ng medic ang isa sa mga trainees at agad ring tumawag ng nurse mula sa klinik. Dumilat si Kazarina matapos ang ilang minuto, ngunit nanghihina pa rin ang dalaga. Pinayuhan siyang magpahinga muna. Ngunit nang marinig ng nurse ang kanyang reklamo tungkol sa pananakit ng puson, hilo at pagsusuka na nararamdaman mula pa noong umaga, ay pinayuhan siya nito na mas mabuting magpa-check up agad sa ospital o sa klinik sa labas at magpatingin sa OB-GYN para mas masuri siya ng maayos. Base raw kasi sa mga sintomas at sa pagkahimatay niya, may posibilidad na buntis siya. May mga kagamitan naman daw sila, pero mas mabuting sa OB-GYN na siya magpatingin. Nabigla siya sa narinig. Natahimik siya sa sinabi ng nurse. Paulit-ulit na bumabagabag sa kanyang isipan ang tanong kung ano ang kanyang gagawin. Sakaling buntis nga siya ng mga panahon na yon. Masyado yung mabigat sa kanya, lalo na't hindi pa siya nakakabangon sa bigat ng huli nilang pag-uusap ni Miguel. Kinabukasan, day off ng dalaga, sinamahan siya ni Mike para pumunta sa isang pribadong OB-GYN na malapit sa kanyang tinutuluyan. Nanginginig ang mga kamay niya na hawak ang maliit na appointment form habang hinihintay ang tawag ng nurse sa loob. Madalas niyang isinisisi sa stress at puyat sa training ang kanyang mga nararamdaman. Kung hindi pa nabanggit ng nurse ang posibilidad na siya ay buntis, hindi niya maiisip na hindi pa siya dinadatnan. Pumasok na si Kazarina sa consultation room nang tawagin ng isang nurse ang kanyang pangalan. Naiwan naman sa labas si Mike. Bumungad sa kanya ang magaang aura ng isang lalaking doktor. Hi, Miss Kazarina. Hello po, Doc. Base sa sinabi mo kahapon sa nurse, hindi ka pa dinaratnan. May iba ka pa bang nararamdaman na hindi naman madalas nangyayari sa'yo? Opo, masakit din po ang puson ko tapos parang wala akong ganang kumain. May mga pagkakataon din pong nakakaranas ako ng pagkahilo.
May history ka ba ng irregular period? Wala po. Okay, mag-pregnancy test muna tayo. Tapos magsasagawa tayo ng transvaginal ultrasound para makasiguro. Lumipas ang ilang minuto matapos isagawa ang pagsusuri sa ihi at dugo ng dalaga. Tahimik siyang nakaupo sa harap ng lamesa ng OB habang hinihintay ang resulta. Para siyang mahihimatay sa kaba nung mga sandaling yun. Maya-maya bumalik na ang nurse at iniabot ang resulta sa doktor. Tahimik ang doktor habang tinitingnan ang papel. Pagkatapos ay tumingin yun sa dalaga. Kazarina, positive ang resulta ng pregnancy test mo. Po? Buntis ka. Base sa sintomas at pagkadelay ng buwan ng dalaw mo, more or less 6 to 7 weeks ka ng buntis. Paglabas ni Kazarina mula sa consultation room, bakas sa mukha niya ang gulat at matinding emosyon. Anong sabi ng doktor? Mike, buntis daw ako. Tahimik ang loob ng sasakyan habang pauwi sina Mike at Kazarina. Katahimikang puno ng tanong, ng pangamba at ng damdamin na hindi niya mawari. Mula pa noong nagsimula silang mag-training, magkabady na sina Mike at Kazarina. Parehong masipag, mabilis matuto at madalas magkasama sa lunch break. Hindi man lantaran, alam ng dalaga na matagal nang may espesyal na nararamdaman ang binata para sa kanya. Ngunit sa simula pa lamang, naging malinaw na ang hangganan sa kanilang pagitan. May nobyo si Kazarina at magkaibigan lamang silang dalawa. Tanggap naman yun ng lalaki. Kazarina, anong nararamdaman mo? Hindi ko alam, Mike. Hindi ko alam kung nakakaramdam pa ba ako. Sa dami kong iniisip, ang dami kong tanong pero wala akong makuhang sagot. Kung ayos lang itanong, ano ba talagang nangyari sa inyo ni Miguel? Ibig kong sabihin, nararamdaman kong meron kayong problema, kaya... Wala na kami. Iniwan niya na ako nang wala man lamang maayos na paliwanag kung bakit. Hindi ko tinanggap ang gusto niya pero ginawa niyang lahat para hindi ko na siya makontak. Sa ginawa niya, talo ko pang nangaliwa sa pagtrato niya sa akin ngayon. Parang baliwala nilang talaga ako sa kanya. Ano? Nakipaghiwalay na lang siya ng basta-basta? Gago pala yun eh. At ngayon, buntis ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko, Mike. Hindi sa pinangungunahan kita pero kailangan mong magpakatatag ngayon. Dalawa na ang buhay na kailangan mong ingatan. Ay, napakahayop ng lalaking yun. Ang laki ng iniwan niyang responsibilidad. Dapat ko pa ba siyang kontakin? Sasabihin ko ba sa kanya ang tungkol dito? Pero siya na ang tumapos ng relasyon namin eh. Baka kahit sabihin ko ang tungkol sa dinadala ko, wala rin mangyari. Ayokong ipilit ang sarili ko sa lalaking ayaw naman sa akin. Kung ayaw niyang marinig ka, baka mas kailangan mong i-consider yung pamilya niya. Sa kanila mo kaya sabihin, may karapatan din silang malaman yan. Naisip ko na rin yan, pero natatakot ako. Paano kung pati sila wala rin pakialam? Hindi ko alam kung kaya kong harapin lahat ngayon ng mag-isa. Kailangan ko muna ng panahon para mag-isip. Hindi ka mag-isa, Kazarina. Nandyan ang pamilya mo. Nandito ako. Hindi ko man kayang solusyonan lahat ng problema mo, pero kung kailangan mo ng kakampi, nandito ako. Salamat, Mike. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Lagi ako nandito, Kazarina. Hindi lang bilang kaibigan, kundi bilang taong handang tumulong sa'yo kahit sang kapadalhin ng laban na to. Sabado ng gabi, nasa isang semi-private function room ng rooftop resto bar ang team nina Kazarina. Nagkakatuwaan sila roon matapos ang isang matagumpay na buwan sa Metrics. Punong-puno ng tawanan at kwentuhan ang lugar. Halos lahat ay dumalo at kabilang na roon ang dalaga. Tahimik lamang siya sa isang tabi at pangiti-ngiti
Ngunit sa loob-loob niya, bit-bit pa rin niya ang bigat ng 2 linggong pananahimik ni Miguel. Sa kabilang mesa naman, naroon si Leia, ang pinakabago sa kanilang grupo. Palibhas ay bagong sweldo, kwento ng kwento ang dalaga habang may hawak na cellphone at kausap ang kaibigan. Maya-maya, narinig niyang nagsalita ang babae at may ipinakitang litrato sa kasama. Kuha raw yun sa Korea noong nakaraang buwang bakasyon ng dalaga kasama ang iba niya pang mga kamag-anak. Wala naman sanang intensyon si Kazarina na makinig sa usapang yun, ngunit muling nakuha ni Leia ang kanyang atensyon nang marinig niya ang sinabi nito sa kanyang katabi. Yung isa dyan, boyfriend ng pinsan kong nasa Incheon. Napakurap-kurap siya sa narinig at sa hindi malamang dahilan ay bigla na lamang binundol ng kaba ang kanyang dibdib. Lalo na sa sunod na sinabi ng dalaga. Yan si Miguel, boyfriend ng pinsan ko, OFW rin. Magkatrabaho nga sila sa factory eh. Doon na napalingon si Kazarina sa katabing mesa. Bahagya pa siyang nag-alangan noong una, pero dahil sa narinig na lugar at pangalan ng lalaking pinag-uusapan, nagpasya na siyang tumayo para makiusisa. Miss, pasensya na si Storbo ha, pero pwedeng malaman kung anong apelido ng Miguel na pinag-uusapan nyo? May kakilala rin kasi akong nasa Incheon, magkapangalan sila. Sa pagkakatanda ko, Kazarina, Reyes yata. Miguel Reyes. Ayun kami tapos ito ang pinsan ko, si Ate Joy. Tapos, yun naman si Miguel, ang boyfriend niya. Ang sweet po nila, no? Saglit na sinulyapan ng dalaga ang litrato at doon na nga niya nakumpirma ang kanyang hinala. Ang Miguel na 2 linggo nang hindi nagpaparamdam at hindi malinaw ang dahilan ng pakikipaghiwalay sa kanya, at ang lalaking nasa litrato na ipinakilala bilang nobyo ng ibang babae ay iisa lamang. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig nang mapagtantong ang lalaking yun din, ang ama ng batang nasa kanyang sinapupunan. Leia, sorry ha, pero gano'n na kayo katagal magkakilala ni Joy at saka ni Miguel? Ha? Bakit mo naman po natanong yan, Miss Kazarina? Si Ate Joy halos buong buhay ko. Pinsan ko siya sa mother's side. Si Miguel naman, mga 1 taon na siguro. Sabi ng pinsan ko nagkakilala sila sa Incheon. Katunayan nga, halos 2 buwan pa lang mula nang ma-deploy si Joy. May picture na sila ni Miguel na parang masyado na silang malapit sa isa't isa. Binibiro ko pa nga siya noon kung boyfriend ba niya o hindi, pero tinatawanan niya lamang ako. Yun pala, sila na talaga. 4 na buwan ang araw eh. Ano? 4 na buwan? Opo, Miss Kazarina. Bagay na bagay nga sila eh. Sabi pa nga ni Ate Joy, parang kapalaran daw nila na makilala ang isa't isa. Kasi parang si Miguel daw ang naging sandalan niya nung bago pa lamang siya sa Korea. Pakiramdam ni Kazarina, bibigay na ang mga tuhod niya sa labis na panghihina matapos ang mga narinig niya mula kay Leia. Mabuti na lamang dumating na ron si Mike na narinig pa ang pagbanggit ng babae sa pangalan ng dati niyang nobyo. Tama ba ako na narinig? Si Miguel Reyes ang pinag-uusapan niyo? Grabe, famous pala si Kuya Miguel dito. Hindi naman, pero kilala ko siya. Siya lang naman ang boyfriend ni Miss Kazarina. 6 na taon na silang magkarelasyon. Nang hihinang napakapit si Kazarina sa mesa, unti-unting nagiging malinaw na sa kanya ang lahat ng mga sandaling yun. Namilog naman ang mga mata ni Leia at dahan-dahang napatingin sa kanya. Huminga siya ng malalim at sinubukang pakalmahin ang sarili bago muling magsalita. Hindi ko gustong guluhin ang gabi niyo, pero boyfriend ko si Miguel Reyes at hindi ko alam na matagal na pala siyang may ibang karelasyon. Naku, Miss Kazarina, pasensya na. Akala ko single siya nung naging sila ni Ate Joey eh. Sabi niya kasi may nakarelasyon na raw siya dito noon pero wala na raw sila. Wala na?
Hindi niya ba nasabi na ipinagpalit niya ang 6 na taong relasyon nila ni Miss Cazarina sa... Mike, tama na. Pwede bang ihatid mo na lamang ako? Mukhang hindi ko na kayang mag-commute pa uwi eh. Medyo sumama ang pakiramdam ko. Pasensya na kayo ha. Salamat sa kwentuhan. Enjoy nyo na lang ang party. Mauna na ako sa inyo. Pagkahatid sa kanya sa bahay, sa kanya lamang pinakawalan ang namumuong mga luha. Pagal ang katawang humiga sa kama, laman pa rin ng isip niya ang nangyari kani-kanina lamang. Dahil doon, naisipan niyang magbukas ng social media account para hanapin ang pinsan ni Leia na nasa Korea. Nang lumitaw ang profile ni Joy, ay kaagad na tumambad sa kanya ang mga video at mga litrato ng babae na kasama si Miguel. Mayroon doon na magkahawak kamay pa ang dalawa at mayroong ding nasa kotse na napakalambing sa isa't isa. Habang parami ng parami ang mga litrato at video na kanyang nakikita, pabigat din ng pabigat ang kanyang nararamdaman. Malinaw na sa kanya ang lahat. Sapat na ang mga yon para masagot ang mga katanungan sa kanyang isipan. Dahil doon, naisip niyang i-message ang babae matapos mag-send ng friend request. Nagulat siya nang agad yung tinanggap ni Joy. Sa tulong ng pinsan nitong si Leia ay nagkaroon siya ng pagkakataon na makausap ang dalaga tungkol kay Miguel. Pumayag naman si Joy matapos siyang kausapin ng kanyang pinsan. Ilang segundo lamang ay lumitaw na si Joy sa screen. Bakas sa mukha ng babae ang matinding kaba na nararamdaman. Hi. Ikaw si Cazarina, hindi ba? May idea na rin ako kahit konti kung sino ka. Pasensya na, hindi ko alam kung tama bang magpakita ko ngayon, pero sabi ni Leia, gusto mo raw ako makausap. Oo, gusto ko lang maliwanagan. Ayokong umasa sa mga nakikita ko online, pero yung sa inyo ni Miguel, gusto ko lang marinig mula sa'yo. Totoo ba na meron kayong relasyon? Hindi ko alam kung paano ko ba dapat sagutin yan, pero oo, kami ni Miguel. Hindi ko alam na kayo pa pala. Wala naman siyang sinasabi sa akin tungkol sa'yo. Ang alam ko, single siya nung niligawan niya ako. Ang totoo, mahigit 6 na taon na kami. Lahat ng plano niya ako ang kasama niya. Lahat ng lungkot bago siya umalis, ako ang pumasan. Parte ako ng bawat sakripisyo, bawat hintayan, bawat pangarap niya. Kaya bakit wala siyang sinabi? Abay, ewan ko sa kanya. Ang sabi niya, single daw siya. Tapos naging magkaibigan na kami. Hindi ko naman gustong manghimasok sa personal niyang buhay, kaya dinadamayan ko siya sa mga problema niya bilang kaibigan niya. Kaibigan? Sa mga gabing umiiyak ako dahil hindi ko siya makausap, ikaw ang kinakausap niya. Nung kaarawan ko, hindi niya man lang ako nagawang batiin, pero nakita ko sa post mo na magkasama kayo nung araw na yon. Teka nga lang muna. Hindi ko naman kasalanan kung akong pinili niya makasama. Pwede ba huwag mo akong sisihin dahil wala akong alam dyan. Sabi niya matagal na raw kayong wala, na hindi na raw kayo nagkakausap. Sabi niya rin, pagod na siya kaya nakipaghiwalay sa'yo. At naniwala ka naman. Siyempre, sabi niya eh. Tsaka akong lagi niyang kasama. Kaya akong may karapatan sa kanya. Karapatan? Siguro. Dahil pinabayaan niya ako. Ikaw ang sumalo sa kanya kaya ganito kami ngayon. Siguro nga sa ibang aspeto wala kang kasalanan. Hindi ko naman lahat isinisisi sa'yo. Pero huwag ka magpanggap na wala kang alam. Alam mo may masasaktan. At yun ay walang iba kundi ako. Pero pinili mo pa rin magpakasaya sa kanya. Wala akong intensyon na agawin siya sa'yo. Pero wala rin akong intensyon na bitawan ng taong pinili ko mahalin kung yan ang hihilingin mo. Mukhang yun naman ang dahilan kaya kinakausap mo ko ngayon eh. Kung mahal ka talaga ni Miguel, bakit akong girlfriend niya ngayon at hindi na ikaw? Dahil sumingit ka sa relasyon namin. Nung kailangan ko siya, saka ka naman umeksena. Nung sinasabi niyang pagod lang siya, ikaw palang dahilan. Hindi mo siya inagaw. Pero sa tono ng pananalita mo, mukhang desperada ka talaga makuha siya. Hay nako, ang hirap mong umintindi. Uulitin ko, hindi ko siya inagaw. Binigay niya ang sarili niya ng kusa. Hindi ba mas masakit yon? Alam mo,
Mas mabuti siguro kung kalimutan mo na siya dahil kumbaga sa tao, patay na ang relasyon na meron kayo. Para nang inuod na bangkay. Bago pa man makasagot si Kazarina, nakarinig siya ng isang pamilyar na boses. Love, anong ginagawa mo dyan? Kanina pa ako tawag ng tawag ah. Nandito lang ako sa banyo, love. Sunod na lang ako sa kwarto pagkatapos ko maligo. Miguel? Oo, si Miguel nga narinig mo. Siya ang kasama ko rito ngayon. Araw-gabi. Masaya kami kaya sana naman matuto ka ng tanggapin yon. Payo ko lang sa'yo, huwag mong ipilit ang sarili mo sa lalaking hindi ka na mahal. Ako na nasa puso niya at hindi na ikaw. Matapos sabihin yon, pinutol na ni Joy ang usapan. Parang pinagsakluban ng langit at lupa si Kazarina. Nanginginig siya sa galit at sakit na nararamdaman. Ilang sandali pa, napahiyaw na lamang siya dala ng matinding kirot. Nang bumaba ang tingin niya ay sa kanya lamang napansin ang pulang likido na dumaloy sa kanyang mga hita. Nanginginig ang mga kamay na napahawak siya sa pader bago siya tuluyang nawalan ng malay at tuluyan na ring bumagsak sa sahig. Mabilis na lumipas ang 3 araw bago nakalabas ng ospital si Kazarina. Ipinayo ng doktor na magpahinga pa siya ng 1 pang linggo bago magkikilos at magbuhat ng mabigat dahil sariwa pa ang pagkakaraspa sa kanya. Pero kahit na anong pakiusap ng mga taong nag-aalala sa kanya ay hindi niya pinapakinggan. Bumalik na agad siya sa trabaho matapos ang 1 araw ng pahinga sa bahay. Pakiramdam niya kasi ay mas lalo lamang siyang manghihina sa lungkot kapag wala siyang ginagawa at ibang makakausap. Unti-unti nang sumisikat ang araw nang dumating siya sa hintayan ng mga pasahero. Umupo siya sa pinakadulong bahagi ng waiting shed. Sa tabi naman niya ay nakaupo ang isang matandang babae. Maya-maya, napalingon siya roon nang maramdaman niyang tila may nakatitig sa kanya. Puno ng galit ang puso mo, Iha. Pa, gusto mong gumanti sa mga taong nanakit sa'yo, ngunit hindi mo alam kung paano, hindi ba? Pagod na po ako sa dami ng iniisip ko, kaya wala po akong panahong makipaglokohan sa inyo. Kaya kitang tulungan na may sa katuparan ng ninanais ng puso mo. Lahat ng lumapit sa akin ay hindi ko binibigo. Kapag wala ng alinlangan sa iyong damdamin at handa ka ng yakapin ng dilim, puntahan mo lamang ako. Tumayo ang matanda pagkaabot sa kanya ng nakatiklop na papel. Tinitigan yon ng dalaga. Nang tingnan niya pabalik ang matanda, ay bigla na lamang yung nawala. Nang sulyapan niya ang piraso ng papel, napansin niya ang direksyong nakaguhit doon. Nakalagay naman sa ibaba ang mga bagay na kailangan niyang dalhin, sakaling maisipan niyang sundin ang sinabi ng naturang matanda. Hindi nagtagal, natagpuan na lamang ni Kazarina ang sarili sa kalagitnaan ng masukal na daan. Narating niya ang isang lumang kubo. 2 araw din niyang pinag-isipang mabuti kung pupunta ba siya sa lugar na yon o hindi. Humugot siya ng malalim na hininga sa kadahan-dahang kumatok. Kaagad namang tumugon ang matanda para siya ay papasukin. Mabango sa loob ng kubo, pero sigurado siyang hindi yun mula sa bulaklak, kundi sa mga tuyong dahon, insenso at alimuom ng orasyon. Tumambad sa kanya ang mga bote sa estante, gayon din ang larawan ng mga Diyos-Diyosan, kandila at mangkok na may lamang langis. Alam kong hindi ka pupunta rito kung hindi ka pa handa, Kazarina. Paano niyo po nalaman ang pangalan ko, Aling... Maria, tawagin mo kong Aling Maria. Hindi mo kailangan magsalita para malaman ko ang lahat. Alam ko rin ang ipinunta mo rito. Bago ko simulan ang orasyon, ilabas mo muna ang mga gamit na ipinadala ko sa iyo.
Ito po ang litrato nilang dalawa. Nakasulat din po dito ang mga pangalan nila. Dinala ko rin po ang jacket ni Miguel. Anong gusto mong gawin sa kanila? Gusto kong magmula sa iyo ang kaparusahan na ipapataw natin sa dalawang nagkasala sa iyo para marinig ka ng Panginoon ko mula sa kadiliman. Gusto kong maramdaman nila ang sakit na dulot ng ginawa nila sa buhay ko. Gusto ko sila magdusa ng matindi. Hanggat hindi sila humihingi ng kapatawaran, hindi rin nila makukuhang kapayapaan habang may hininga pa sila. Ang tawag dito ay gapos ng kaluluwa. Sa sandaling simulan ko ito, wala nang atrasan. Mararamdaman nila ang bigat, ang dalamhati, ang pagdurusa. Ngunit paaalalahanan lang kita, Iya. Lahat ng paghihiganti ay may naghihintay na kabayaran sa huli. Kahit ano pa po yan, handa na ako. Kinuha ng matanda ang mga larawan at saka inilapit sa apoy ng kandila. Sa gitna ng dasal at usok ng insenso, unti-unting nilalamon ng dilimang paligid ng matanda habang hawak ang mga larawan ng dalawang taong dahilan ng pagkalugmok ni Kazarina. Sa di kalayuan naman ay isang itim na uwak ang lumipad paitaas mula sa bubungan ng kubo. Samantala, napakunot noon naman si Miguel habang panakanakang tumitingala sa madilim na kalangitan. Walang mga bituin at wala ring buwan nung gabing yun. Wala siyang ibang naririnig kundi ang kaluskos na nagmumula sa mga tuyong dahon na tinatapakan niya habang naglalakad sa isang masukal na daan. Maya-maya pa, nakarinig siya ng mahinang iyak ng sanggol. Kaagad siyang napalingon, ngunit wala naman siyang nakikita roon. Nang muling umalingaw-ngaw ang iyak ng bata, napalingon siya sa likod, pero wala pa rin siyang nakita. Nang muli niya yung marinig, ay tila papalapit yon ng papalapit sa kanya, hanggang sa mapansin niya ang maliit na banga. Nakalagay yon sa may kalalimang butas sa lupa at napagtanto niya na doon nagmumula ang naririnig niyang pag-iyak. Kinakabahan man, dahan-dahan pa rin siyang lumapit doon. Puno ng pag-aalinlangang humakbang si Miguel, ngunit mas nangingibabaw ang kagustuhang matapos ang misteryong bumabagabag sa kanya. Inabot niya ang banga, nang unti-unti niya yung binuksan, napasigaw siya at agad yung nabitawan. Napaatras siya nang tumambad sa kanya ang maliit na ulo ng sanggol na wala ng muka habang nakababad sa likido na laman ng banga. Tumapon yun sa lupa, kasabay ng pagbagsak ni Miguel sa damuhan. Unti-unting nabuo ang katawan ng maliit na sanggol. Wala pa ring muka, ngunit gumagapang yun papalapit sa kanya. Tumigil yon ng ilang dipa mula kay Miguel. Nakaturo ang maliit na kamay noon na parang iniaabot sa kanya, hanggang sa biglang tumalo ng sanggol diretso sa kanyang muka. Miguel! Miguel! Gising! Love! Gising! Binabangungot ka! Oh, nasaan siya? Nasaan yung bata? Love, nananaginip ka lang. Walang bata rito. May bata. Walang muka. Nasa banga. Tapos... parang tinawag niya akong papa. Parang totoo, Joy. Galit na galit siya sa akin. Shh! Kumalma ka nga, love. Masamang panaginip lang yan. Halika. Huminga ka na ulit. Ang mukha mo. Bakit? Anong meron sa mukha ko? Namumula. Bakit parang pinantal ka ngayon? Ang dami-dami. Wala naman yung kahapon Ha? Kaya pala para akong kinakate. Baka may allergy ako sa ginatang hipon na kinain natin. Pero malala ng pamumula. Parang nagsisimula na mamaga. Pansin ko nga rin Bukas magpapacheck up ako. Tulog na ulit tayo. Ay, hindi ka pa rin ba mapalagay dahil sa panaginip mo, love? Iniisip ko lang kasi na paano kung may pahiwatig ang napanaginipan ko kanina.
Pagod lang yan. Walang ibig sabihin yon. Matulog ka na, aray ko. Sinubukang matulog ni Miguel ng gabing yon habang binabagabag ng paulit-ulit na panaginip. Kinabukasan, hindi na pumasok si Joy sa trabaho. Kaagad siyang pumunta sa pinakamalapit na klinik dahil sa sobrang pangangati ng kanyang leeg at muka. Ngunit kahit ang mismong doktor na sumuri sa kanya ay tila nahirapan sa kanyang kondisyon. Hindi nito matukoy kung anong pinagmulan ng malalaking pantal sa kanyang balat. Habang tumatagal, lalo pang lumalala ang kanyang kalagayan. Nagsimulang sumakit ang kanyang batok at mas lalong lumala ang pamamaga ng kanyang muka. Ganun din ang ibang parte ng kanyang katawan na tinubuan ng pantal. Pagsapit ng hapon, ang ilang bahagi ng kanyang muka at leeg ay naglalabas na ng malapot at mabahong likido. Pagharap niya sa salamin ay nagulat na lamang siya. Hindi na rin pinansin ni Joy ang sunod-sunod na chat at tawag ng kanyang kasintahan. Ayaw niyang makita siya ng kanyang nobyo sa ganoong kalagayan. Baka kasi pandirihan siya ng binata, gaya ng pandidiri niya sa kanyang sarili. Samantala, dahil sa pag-aalala ng lalaki, pinuntahan niya agad si Joy sa apartment na tinutuluyan ng dalaga. Love, nandiyan ka ba? Umalis ka na, love. Please. Hindi ako aalis hanggat hindi kita nakikita. Kahit saglit lang. Buksan mo na tong pinto, love. May nagawa ba akong kasalanan? Ilang sandali pa, bumukas ang pinto at tumambad kay Miguel ang kanyang nobya na ayaw magpakita sa kanya. Natutop niya ang bibig nang makita ang itsura ng dalaga. Diyos ko, ano nangyari sa'yo? Sabi mo, huwag ka na munang pumunta dito eh. Ayoko makita mo ako ng ganito. Tingnan mo, para na ako hindi tao. Nag-aalala ko. Kaninang umaga, okay ka pa. Pinapantal ka lang ah. Ang baho na mukha ko. Hindi ko na alam kung ano nangyayari. Sabi ng doktor, baka infection, pero ang bilis lumala. Hindi yan mukhang normal na allergic reaction lang. Teka, hindi kaya may kinalaman to sa panaginip ko kagabi? Miguel naman eh. Nakita mo na ang ganito ang itsura ko at hirap na ako. Nagpapatawa ka pa. Mukha ba ako nagbibiro? Yung sanggol tsaka yung banga na paulit-ulit na nagpapakita sa panaginip ko. Tapos ngayon, bigla na lang may mangyayaring ganito? Paano kung sumpa pala ang dahilan ng... Ayoko ng ganyan, love. Ayoko isipin na may sumumpa sa akin o kung ano man. Hindi pa pwedeng mataas na klase lang ng infection to? Ay, hindi ko na alam kung ano pang iisipin, love eh. Gulong-gulo na rin ang isip ko. Ilang araw nang paulit-ulit ang bangungot ko. Tapos kanina, ewan ko ba kung napaparanoid lang ako, pero nung papasok na ako sa trabaho, hanggang sa pagpunta ko dito, meron akong nakikitang itim na ibon. Para ba akong sinusundan? Nakita ko rin yun sa tapat ng bintana sa kwarto ko. Tapos parang nakatingin ang mga mata niya sa akin. Love, kahapon meron din ganun sa bubong namin. Akala ko ordinaryong uwak lang, pero nung lumabas ako kanina para magpa-check up, parang kahit saan ako magpunta, hindi rin ako nilulubayan. Kailangan nating malaman kung ano nangyayari sa atin. Pakiramdam ko talaga, merong mali eh. Alam mo, may tiyahin akong albularyo sa probinsya namin. Tapos, yung ibang ginagamot nga ng bata ako, nakikita ko na ganito ang nangyayari. Hindi kaya ipinapabarang na tayo ng ex mo? Ha? Matagal ko nang alam ang lahat, love. Hindi mo na kailangan maglihim pa. Yung tungkol kay Kasarina, yung girlfriend mo bago naging tayo. Paano mo nalaman? Pasensya ka na kung hindi ko sinabi sa iyo tungkol sa kanya. Wala yon. Ang mahalaga sa akin, ako ang pinili mo. Di ba nga matagal na kayong tapos? Sa'yo lang ako maniniwala. Nagkausap kami. Tapos dahil sa mga sinabi mo, napapaisip ako. Hindi kaya tinagantihan tayo ni Kasarina dahil hindi niya matanggap na ako na ang mahal mo? Nagkatinginan ang dalawa.
kasabay ng pamumula ng mga mata ng itim na ibon na nagmamasid sa labas ng apartment ng dalaga. Kinabukasan, sinadya ni na Miguel at Joy ang isang lumang dambana sa paanan ng bundok. Isang kaibigan ang pinagtanungan ng babae tungkol sa mudang o babaylan na kilala sa lugar. Habang binabaybay ang daan, nanuot agad sa ilong nila ang amoy ng insenso. Sa gitna ng silid, isang matandang babae na nakasuot ng makulay na hanbok ang kanilang nakita. Nakapikit yun habang may hawak na kampana at pamaypay. Maya-maya, tumigil ang matandang mudang sa pag-usal ng panalangin at tumingin sa kanila ng diretso. Pagkatapos nilang ilahad ang sadya roon ay kinuha ng matanda ang kampana at isang puting manika. Habang nagsisimula ang ritual, tumatama ang hangin sa mga kurtina. Unti-unting lumalabo ang liwanag at naririnig ang mahinang boses ng mudang na umuusal ng mga lumang salita, gamit ang lengguwahe sa bansang yon. Samantala, pagkapasok naman ni Kazarina sa bahay ng mambabarang, kaagad niyang inilahad ang kanyang sadya matapos ang pag-aalay ng matanda ng panalangin sa itinuturing noong Panginoon. Aling Maria, ano nangyari sa akin? 3 araw na akong ganito. Tingnan niyo, may mga sugat at pasa ako. Ibang kutob ko kaya pumunta na ako dito. Anong gagawin ko? Tuwing matutulog ako, may malaking aninong sumasakal sa akin. Ilang beses na rin akong sumuka ng itim at mabahong likido na parang may nabubulok sa loob ng sikmura ko. May ginawa sila. Nararamdaman ko. May tumutulong sa kanila. Kinukontra nila ang itinanim nating barang. Pag may sumalubong sa itim na kapangyarihan, bumabalik ang enerhiya. Mas madumi ang balik kapag pinipigil ito. Kaya mo yan nararanasan. Ano po ang kailangan nating gawin? Kailangan nating ibalik yon sa kanila. Mas malakas, mas mabagsik. Paano po? Sa pamamagitan ng iyong dugo. Ngunit hindi lamang basta dugo mula sa katawan mo, kundi dugo ng panata. Ipatak mo yun sa sungay ng bungo ng aking Panginoon. Pagkatapos kong mag-alay ng panalangin, babalik sa kanila ang lahat. Pero hindi na kagaya ng dati. Hindi lamang sakit ang kanilang matatanggap, sisingilin mismo ang kanilang kaluluwa. Kinuha ni Aling Maria ang kutsilyo, tsaka hinila ang bungo na may sungay na nasa altar nito, na napapalibutan ng itim at pulang kandila. Ginawa ni Kazarina ang inutos ng mambabarang. Hiniwa niya ang kanyang palad. Tumulo ang dugo sa pagitan ng sungay ng bungo habang inaalala ang galit mula sa kanyang puso. Nagsimula ang bahagyang paggalaw ng kubo dahil sa namumuong hangin sa loob. Mas lalong pumula ang apoy ng kandila. Lumakas naman ang pag-usal ni Aling Maria ng isang panalangin. Balik sa katawan, balik sa hininga, balik sa mukha, sa dugo mo itinali, sa laman nila ipagkanulo. Samantala, madaling araw pa lamang noon nang biglang napabalikwas si Joy dahil sa pananakit ng kanyang lalamunan. Pakiramdam niya ay parang may mabigat na nakadagan sa kanyang dibdib ng mga sandaling yon. Para siyang sinasakal mula sa loob. Tila may humihigop sa kanyang hininga dahilan para mapahawak siya sa kanyang leeg. Maya-maya pa, nakaramdam siya ng matinding init sa muka. Napasigaw, ngunit parang mahinang ungol lamang ang kanyang nagawa. Ilang sandali pa, bigla siyang sumuka ng maitim at malansang likido. Amoy bulok na laman, parang pinaghalong dumi, dugo at asupre. Bumangon ang dalaga at napansin niya sa malaking salamin ang nangingitim niyang balat sa leeg.
may tumutubong tila mga paltos na unti-unting nilalamon ang kanyang laman. Sa bawat hakbang papalapit sa salamin ay dahan-dahang natutuklap ang balat sa kanyang pisngi, dahilan para lumabas ang pinagsamang dugo at nana mula roon. Ang bawat galaw ng panga niya ay nagdudulot ng matinding kirot. Hindi na siya makasigaw. Kahit anong pilit ay walang tinig na lumalabas sa kanyang bibig. Napaluhod na lamang ang dalaga. Habang lumilipas ang mga oras, unti-unti niyang nakita ang pagbabago mula leeg hanggang sa kanyang ulo. Nagsimula na ring dumilim ang kanyang paningin, hanggang sa hindi na niya namalayan ang mga sumunod na pangyayari. Sa loob lamang ng ilang araw, mabilis na kumalat ang balita tungkol sa misteryosong pagkamatay ni Joy. Walang malinaw at tiyak na dahilan na pinagmulan ng sakit na ikinasawi ng dalaga. Nang maiuwi ang mga labi ni Joy sa Pilipinas, ay nagsimula ng kabahan si Miguel. Hindi lang dahil sa misteryosong pagkamatay ng kanyang nobya, kundi sa katotohanang unti-unti na rin siyang nakakaramdam ng pamamaga sa katawan, pamimigat ng dibdib at mga panaginip na patuloy na bumabagabag sa kanyang isipan. Bukod sa takot para sa buhay niya, ay nagdesisyon siyang bumalik sa Pilipinas dahil sa pagsisisi. Pagod na siyang takasan ang kanyang mga kasalanan. Gusto niyang itama ang kanyang pagkakamali sakaling may paraan pa para maayos ang lahat. Pinuntahan ng lalaki ang bahay ni Kazarina. Habang pinagmamasdan yon ay napansin niya ang babaeng paparating mula sa kanto. Bitbit ang ilang supot ng gulay at isang plastik na may lamang isda. Agad niya yung nakilala. Walang iba kundi si Aling Esang, ang nanay ni Kazarina. Dati ay palangiti ang ginang, pero sa pagkakataong yun ay matalim na tingin ang ipinukol sa kanya. Bakas ang galit sa muka ng matanda habang papalapit sa kinatatayuan ng lalaki. Magandang araw po, tita. Nandyan po ba si Kazarina? Gusto ko po sana siyang makausap. Umalis ka na. Hindi ka kailangan dito. Kahit saglit lang po. Alam ko pong galit kayo sa akin. Naiintindihan ko po. Naiintindihan? Naririnig mo ba ang sarili mo? Hindi mo kayang unawain kung gaano kabigat ang galit na nararamdaman ko sa iyo. Sorry po, tita. Hindi ko po sinasadyang saktan si Kazarina. Nagkamali po ako at gusto ko pong humingi ng tawad sa kanya. Matagal nang huli ang lahat, Miguel. Alam mo ba kung ano nangyari sa anak ko pagkatapos mong lokohin at ipagpalit sa iba? Alam mo ba? Nalugmok ang anak ko dahil sa ginawa mo. Hindi siya makakain at laging umiiyak. Araw-gabi, paulit-ulit ang tanong kung saan siya nagkulang. Paulit-ulit niyang sinisisi ang sarili niya na ikaw ang may kagagawan. Dahil sa inyo ng babae mo, nakunan ang anak ko. Ano po? Nakunan si Kazarina? Paanong? Nabuntis mo siya. Hindi pa ba malinaw sa'yo? Itinuring kitang parang sarili kong anak, pero tinalikuran mo ang anak ko. Mas pinili mong saktan siya kesa manindigan sa kung ano ang tama. Kung mahal mo talaga siya, hindi mo yung gagawin sa kanya. Sorry po, kung alam ko lang paninindigan ko ang anak namin. Paninindigan ko po si Kazarina. Sinaktan mo ang anak ko. Pinatay mo ang tiwala at puso niya. Alam mo bang nagkausap pa sila ng babae mo bago malaglag ang bata? Ang babaeng yun mismo ang huli nakausap niya bago siya bumagsak at dinugo. Patawarin niyo po ako, tita. Hindi ko po alam. Kung may natitira ka pang hiya, huwag ka nang lalapit sa anak ko. Huwag ka nang gagawa ng panibagong sugat sa puso niya. Dahil hindi mo alam kung ilang gabi ang tiniis niya habang nilalabanan ang sakit ng mga nangyari. Iniwan ni Aling Esang si Miguel na umiiyak habang nakaluhod sa lupa. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niyang unti-unti siyang ginugupo ng sarili niyang kasalanan. Kinagabihan, naging maramot ang antok kay Miguel.
Buong magdamag niyang pilit inuunawa ang bigat ng mga nalaman tungkol kay Kazarina. Ang sakit ng konsensya niya ay parang kutsilyong paulit-ulit na tumatarak sa kanyang dibdib. Hindi siya makapaniwala na ganoon kalalim ang sugat na iniwan niya sa dating nobya. Higit sa lahat, hindi niya alam na dinadala nito ang kanilang anak, kasabay ng pagmamahal at tiwala ng dalaga para sa kanya. Makalipas ang ilang linggong pabalik-balik sa bahay ni Kazarina, natagpuan niya ang dalaga sa isang maliit na hardin sa likod ng bahay. Nakaupo ang dating kasintahan, tahimik na nakatingin sa mga halaman, payat, maputla at tila napakalayo ng tingin ni Kazarina. Kazarina, anong ginagawa mo dito? Sino nagpapasok sa'yo? Nakiusap ako kay tita. Pasensya ka na kung naabala kita. Gusto talaga kitang makausap. Gusto kong humingi ng tawad. Kazarina, patawarin mo ako sa mga nagawa ko sa'yo. Pasalamat ka't buhay ka pa. Matagal ko nang hinanda ang sarili ko na hindi na maririnig ang salitang patawad mula sa'yo. Pero ngayon, sinasabi mo dito sa mismong harapan ko. Para saan pa? Para sa lahat ng sakit na naidulot ko sa'yo. Para sa pagkakamali ko, sa panloloko, at sa pag-iwan ko sa'yo at sa anak natin. Kung alam mo lang. Dahil sa mga narinig ay bumalik kay Kazarina ang rason kung bakit nagawa niyang hanapin ang isang uri ng hustisya na hindi kayang ibigay ng batas o ng isang dasal. At yun ay ang sakit ng pag-iwan sa kanya at ang pagkawala ng kanyang anak. Hindi man niya kayang mapatawad si Miguel noon, ay sigurado siya na ayaw na niya mabuhay pa sa galit. Sa pagkakataong yun, nagawa na niyang lingunin ng lalaki habang punong-puno ng lungkot at hinanakit ang kanyang mga mata. Alam mo bang kahit nung iniwan mo ako, kahit nasasaktan ako, nanalangin pa rin ako na balikan mo ako, na sana may isip mong mali ang pinili mo. Pero hindi, pinili mo sumaya habang unti-unti mo akong binubura sa utak mo. Patawad, kung alam ko lang na buntis ka. Paninindigan ko ang anak natin. Hindi, huwag mong gamitin ang bata para iligtas ang sarili mo. Wala ka nung kailangan ka namin. Wala ka nung gabi na halos hindi ako makahinga sa sakit. Wala ka nung dugoan akong isinugod ni nanay sa ospital. Wala ka, Miguel. Nandun ka sa babae mong wala ni katiting na hiya sa kataksilan yung dalawa. Kazarina, hindi ko alam kung paano ako makakabawi sa lahat ng yon. Pero kahit isang beses lang, hayaan mo itama ko yun ng paunti-unti. Patawarin mo ako. Hindi ko alam kung may natitira pang parte sa puso ko para kayanin kong mapatawad ka. Kahit hindi mo ako mapatawad ngayon, salamat pa rin. Maghihintay ako. Umalis ka na. Nanatiling tahimik ang dalaga habang unti-unting nawawala sa likod ng tarangkahan ang anino ni Miguel. Ngunit kahit papaano ay gumaan ang kanyang loob nang aminin ni Miguel ang pagkakasala kahit huli na. Hindi man lubos na nabura ang sugat ay sapat na yun para makahinga siya sa lahat ng nangyari. Lalo na noong marinig ang paghingi ng tawad ng taong minsang sumira sa kanya at sa buhay na pinangarap nilang buuin. Pumasok na sa bahay ang dalaga. Napahawak siya sa namimigat na dibdib. Kitang-kita niya ang sariling refleksyon sa salamin. Halos hindi niya na makilala ang kanyang sarili, hindi dahil kay Miguel, kundi dahil sa kanyang sarili. Bago pa man kumalat ang balita tungkol sa pagkamatay ni Joy, ay bigla na lamang nagkasakit ang kanyang kapatid. Hindi rin maipaliwanag ng mga doktor at habang tumatagal, palalayon ng palala. Pinanghinaan siya nang makita ang kapatid niyang nakaratay, namamayat at halos hindi na makagalaw sa ospital. Ngunit ang pinakamasakit sa lahat ay nung mapagtanto niya na siya pala ang dahilan kung bakit yon nangyayari.
At nang gabi ring yun, nadatnan niya ang nanay niyang umiiyak habang nakaluhod sa harap ng altar. Ipinagdarasal ang pagbuti ng lagay nilang magkapatid. Doon na tuluyang bumigay si Kazarina. Ang galit sa puso niya ay dahan-dahang kumalma para sa pamilya niyang wala namang kasalanan, ngunit unti-unting nadadamay dahil sa kanyang kagagawan. Kinabukasan, napagpasyahan niyang bumalik kay Aling Maria, dala ang isang supot ng asin, kandila at larawan ng kapatid niya para sa gagawing ritual. Pakibawi na po ang barang kay Miguel, Aling Maria. Handa na po ako sa magiging kapalit. Matindi ang itinanim mong galit. Kaya kapag pinawi, ikaw mismo ang sasalo ng lahat. Kalusugan mo o mismong buhay mo ang maaaring kapalit nito. Handa na po ako sa mangyayari. Basta wag lamang sila. Wag lamang po ang pamilya ko. At sinimulan na nila ang ritual ng pagbawi ng sumpa. Handa siyang tanggapin ng lahat kahit pa nararamdaman niyang unti-unting nanghihina ang kanyang katawan. Isang kapalit ng kalagayang gusto niyang ibigay sa kanyang pamilya. Sa mismong araw na yon, nagsimulang bumalik sa normal ang kanyang kapatid. Si Kazarina naman ay lalong namayat, namutla at nagkaroon ng kakaibang sakit. Sa huli, natagpuan na lamang ni Kazarina ang sarili sa hardin, habang napapalibutan ng mga halamang siya mismo ang nagtanim. Saksi ang mga yon sa muli niyang pagbangon. Natuto siyang palayain ang sarili sa puso at galit na naging mitya ng kanyang maling desisyon. Hindi niya alam kung hanggang kailan mananatili ang lakas ng kanyang katawan. Basta ang alam niya lamang, hindi pa roon natatapos ang lahat dahil doon pa lamang siya magsisimulang muli. Yon! Napakaganda naman po ng kwento natin, paghihiganti. Ang lupit. Dahil dyan, meron tayong shout out para walang nagtatampo. Simulan po natin kay Lira Luna. Hi. Shout out po kay Candida de Balucos, Belen Malbas, Crisgel Mamado. Hi po kay Frederick Ganagana. Hi kay I Love Traveled, Christine Roring from Marco, Pataktakan. Hi kay Pamela Allen. Hello po kay Luwal Natividad Andres. Hi kay Janet Cisneros. Hello kay Maria Lee Nakagawa. Hi kay Chris Alcantara. Shout out kay Mariam Duca. Kay Condesa. Hi po kay Violi Laharso. Kay Heli Borja. Kay Edna Lau. Shout out kay Jennifer Mauricio. Hi kay Maria Katrina Manyakap. Hello po kay Takpin Lax from Larry Desabille. Kay Virginia Pontillas. Hi kay Didet Torsende. Kay Mel Santarita. Kay Angelina Ignacio. Kay Earthheart the Great Vlog. Hello po kay MGS14. Shout out sa family ni Elvira Malakas sa Kalibo, Aklan. Hello po kay Wendy Tugas. Hi kay Silent Garden. Kay Marites Nalika. Shout out kay Ephraim Chan. Kay Jonas Siao. Hello po kay Mel. Shauma TV. Hello po kay Mami from Doha, Qatar. Kay Vicky Yabut. Shout out kay Crisilda Badayo. Kay Hondra Delin. Hello po sa De La Cruz family from Jocelyn De La Cruz. Shout out kay Glenda Galido. Hello kay Faye Yuson. Hello po kay Mark Edel Makiling, Ignacio and Julakit family of Tabuk City, Kalinga. Hi kay Barner Baki, construction worker sa Azuela Cove, Davao City. Hello po sa Diebo at Besidelias family from Rochelle, Diebo. Hi kay Jeneline Mix Vlog. Hello kay Norsam Dalgan, kay Ami Yong, kay Lydia Lopez. Hi po kay Chona Bainosa, kay Resel Galope. Hello kay Ellen Kiano. Shout out kay Betty Velasco,
kay Minky Aswang Stories. Hello po kay Nashti28. Hi kay Jima Pendon, kay Mercedita Reyes, kay Lynn Hondrade. Hello po kay Edgardo Fontanilla. Hi po kay Maura OFW from Kuwait. Hi sa Naong family from Alma Naong. Hi po kay Gay Somodio. Hi kay Rose Ann Rama, kay Ahmed Panigel, kay Marian de la Fuente. Shout out kay Rose Vin Cantarona, kay Susan Manalo. Hi po kay Cheryl Jimena, Michelle de la Cruz. Happy birthday po sa papa ni Justine Grace Dignos. Hi po kay Yuki Diaries. Shout out kay Leonora Rillo Raza, kay Narlene Micabalo. Hello po kay Heli Borja, kay Rowena Enriquez, kay Sally Roldan. Hi kay Warfreak Legacion, kay Kat Burglar Cutie. Hello po kay Marilu Camelon, kay Christina Katamisan, sa 3F Laundry Shop from Kapatagan, Digos. Hello po kay Cecil Vlog 64. Hi kay Idol Ashtin Olviga, kay Hana Maylin Sesgundo. Hello po kay Mirna Alfaro, kay Vivian Bacani. Shout out kay Meng Mateo, kay Arlene Toledo, kay Filipina Palsario. Hi po kay Virginia Belay, kay Sally Albino. Hello din po kay Jing Estrada, Mami Tam of North Caloocan. Shout out kay Ampi Taroy. Hello kay Silent Bro, kay Jennifer Ilagan. Hi po sa Madraso family, Laling, Winwin, Jocelyn Intoy from Glenda, Maderazo. Shout out kay Roslyn Labajo, sa Galedo family from Rai. Hello din po kay Francis Remuel Velches. At syempre kay Mia Espiritu. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa Kwentong Enteng. Mag-iingat po tayong lahat, alagaan po natin ang health natin at huwag po tayong magiging negative. Maraming salamat po ulit mula sa Kwentong Enteng.